Hey mga buddy, welcome to the channel kung bago ka lang dito, and welcome back to the channel kung matagal ka na sa channel na to. Salamat sa inyo mga buddy. And today we have a 2024 Suzuki Espresso AGS. So ano nga bang gagawin natin dito mga buddy? Syempre, checkin natin ang creature comforts, features, silipin natin ang engine, and we'll drive it, we'll give it a beans. So what are we waiting for? Let's do it! Okay, as usual, Mab Auto Style mga buddy. Sinisimulan ko lagi sa design. Crush na crush ko tong ano na to, sa totoo lang. Kasi wala siyang masyadong lines, saka medyo boxy siya. Yun ang gustong gusto ko dito. Maliit lang siya, ang daling isingit-singit. Pag na-drive mo na, na-drive ko na syempre. Dinala ko dito sa aking filming area. Few lines, boxy, parang classic ang dating. Wala akong masabi sa design nito, napaka-simple lang. Kasi ganun lang ang mga design na gusto ko, yung simple. Well, may kanya-kanya naman tayong taste. I can't say anything bad. Although 2024, parang ito pa rin yung nung 2020 model. Parang pareho pa rin naman, di pa rin naman nababago. Ang nabago lang is, syempre nagkaroon ng AGS nga, auto gear shift. Kasi dati manual lang. May na-review rin ako dating 2021 model yata yun, orange din. Tapos naka stylus lang, naka hubcaps. Pero ito naka mag wheels. Yes, it's on mag wheels. It's 165/70 R14. But anyway, ground clearance ni Suzuki Espresso mga buddy is 180mm yan. 180. So medyo mataas yun for a subcompact car. Kung anong category na ito, kung car nga ba to, kasi hatch siya eh, tapos mataas. So it's lifted no, from the factory, medyo mataas na siya talaga. But anyway, sa design nga, still the same. You have this grill, ganyan, gaya ng luma. Same bumper, hindi ko sure kung may nabago. Headlights, the same, halogen. Budget car lang naman tong mga ganito, kaya naka-halogen taillight, halogen brakes, halogen reverse lights. But anyway, silipin naman natin yung interior mga buddy kung may nabago ba. To enter the car, ito ang key mo. Yan. Basic, very basic. Lock, unlock, yun lang. Walang proximity key. Pero alam ko meron tong ano dito, chip. So kung iba ang susi mo, kung nanakawin mo to, may ganyang kang key pero walang chip, hindi mo mapapaandar. But anyway, here's the interior. It's cloth. Ano bang cover nito? This is a rental car. So ang cover ng seat niya is ayan, para siyang merong checkered style na orange, black, gray. Maganda naman. Kaya ako naglalagay ng balot kung akin to. But since this is a rental car, I will not remove that. Interior is full of plastic as expected. Ganun din naman yung sa dating Espresso ng na-review ko. Full of plastic. Yan, hard plastic. But meron ko airbag. Gauge cluster niya, nandiyan pa rin sa gitna. Ayan, nandiyan. And yung gauge cluster niya, nandiyan pa rin sa gitna. Ganyan pa rin yung infotainment system niya. I'm not sure kung ganito pa rin yung sa 2021 na na-review ko. But this has ang Apple CarPlay na yan, saka Android Auto. Sasaksak mo lang dito sa port na to mga buddy. Madedetect niya na yung Apple CarPlay, Android Auto mo. But anyway, steering wheel is not wrapped with leather. Syempre dahil this is a budget car. Meron ka na ring steering wheel controls for your audio. May mute dyan, shortcut. Ganda. Pakagandang feature niyan mga buddy. Tapos meron na rin dito para sa Bluetooth cellphone mo. Yan, answer, drop. Or kung may command ka dun sa media mo, ganyan, call, a-hole, pwede. Dito naman sa baba mga buddy, dito yung aircon controls mo, very mechanical, walang digital, puro rotational buttons lang. And you still have the traditional 12 volt socket here. Siyempre dito may maliit na lalagyanan or cubby, tapos dalawang cup holder na maliit. Okay naman, pero yung ano ko, maluwag. But reklamo ko lang dito, this is a little bit flimsy. Suzuki, ano to? What's that? It's moving too much. Kahit budget car, sana hindi ganyan. Anyway, sidings, door cards, full of plastic na parang may mukhang leather, mukhang carbon fiber.
Tapos plain plastic, although full of hard plastic, small pocket there, tapos water bottle holder. Gusto ko tong water bottle holder na to kasi patagilid. Yan, galing nung lagayan pag ganun eh. Astig. Anyway, seat mga padi is non-adjustable ang height. Ayan na siya, fixed na siyang ganyan kataas. So ang upo ko is ayan, 90 degree. Ang bend ng Nico 90 degree. Pero syempre, as usual, meron kang adjust ng sandalan. You can lean forward, lean back, saka syempre slide. Slide, meron slide. So, hindi naman nawawala yan. Ang walang adjustan is yung steering wheel. It's fixed. It's fixed siyang ganyan. As in, fixed. Promise, wala akong makitang adjustan ng ng steering wheel. Fixed na siyang ganyan. And dito naman, meron kang small pocket yan. Gustong-gusto ko yung mga may ganyan. Kasi kahit papano, may patungan ka ng cellphone, di ba mga padi? Lagayan ng cellphone. Very useful yung mga ganyan kaysa sa wala. Yan, gaya niyan, di ba? Now, dito naman sa glove box, napakaliit. Just enough for your manual, siguro yan, GoPro, wet wipes dyan. Yeah, ganun lang siya kalaki. Dito tayo sa center mga padi, traditional handbrake, wala kang armrest. May small cubby dito, small lalagyan, pocket. Yan, ito flimsy din, oh. Maalog, Suzuki. Yan, maalog. Traditional handbrake, that's good. Very good, very good. Dito, ito yung shifter mo mga padi. Ito yung AGS shifter mo. So, nasa neutral siya. Wala siyang park. AGS siya eh. Auto gear shift. So, wala siyang park. Di gaya ng mga normal na may park, diba? Ayan, RN, tapos drive. Tapos pwede ka mag-manual. Ang maganda dito, kudos sa Suzuki mga padi. Ayan, kung nakikita nyo yung ang plus nya is pababa. Yan, plus. Tapos ang down nya, pag ganun. So, parang merong hint ng pagka race car. Kasi Suzuki sa Japan, pa rin sila dun eh. Active pa rin sila sa sports. Kasi syempre, di ba? Pag nagda-drive kang ganyan, syempre, abante ka, torque. Dapat ang plus mo talaga, pahila, hindi patulak. Kasi ganun sa mga race car. Kunyari, torque. Tapos brake, syempre, lean forward ka. Down, ganun. Kaya kudos sa Suzuki. Oo. Mamaya, ikukwento ko sa inyo kung ano feeling ng AGS sa test drive natin. But anyway, dito tayo sa driving position. Unfortunately, hirap ako maghanap ng comfortable driving position ko sa kotse na to, mga padi. Hindi nga to adjustable. So, yung tuhod ko, gusto ko medyo bent ng konti. Medyo ganyan ang angle. Yan, kung nakikita nyo. But, the steering wheel is very far na. Kasi nga, hindi siya adjustable. Puti na lang, meron patungan dito sa gilid. Yan. Kahit pa paano, may patungan ng Siko. Itong hard plastic armrest dito ng door cards. So, pag nagda-drive ako kahit pa paano, ipapatong ko dyan. Yan. Okay naman. Pero, yun nga lang. So, parang medyo stretch na yung braso ko. Ayan. Medyo hindi ko gusto yung ganyan. Pag lumapit naman ako, masyado ng bent yung knee ko. Tumatama na yung tuhod ko dito sa sa cover ng steering console. Ayan. Tumatama na dyan. So, I need to move a little back para makahanap ng konting driving position. And dito sa taas, meron tayong door light. Yan lang, walang map lights na dipindot, door light lang. Tas I think this is the microphone para dito, yung may mga butas na yan mga padi. At syempre dito sa sun visor, walang salamin. No, basic, very basic. Hopefully dito meron. Wala rin. Anyway, this is my so-called comfortable driving position. I'm 5'5". Meron akong ganitong yan, ganyan na space, headroom space. Di ko man maipakita sa video yan. Ganyan ang headroom space ko. So again, ito nga yung comfortable driving position ko. Silipin naman natin yung likod mga padi. Okay, dito sa likod mga padi, very basic din to for sure. Ito, door cards nya, hard plastic, tapos di-roll ang windows. Harap lang yung power windows. Nalimutan ko pang ikwento. Quirky yung switch ng power window nito. Ayun, yung dalawang yan nasa gitna, left and right. Pinagitnaan nila yung hazard button switch. Ayan. So anyway,
Kung ako magdadrive, ito nga yung driving position ko mga buddy. So, ito yung space ko. Kung nakikita nyo. Yan, I can stretch my legs sa ilalim. Okay naman. D4 test. Okay naman. Medyo may sabit ng konti. Pero kaya naman. Kayang gawin, no, mga buddy. Unfortunately, itong sandalan hindi siya na-adjust. Fix na siyang ganyan. Dahil nafo-fold to pag hinila mo tong mga lever na to. Nafo-fold siyang pag ganyan. So, lalaki yung space. Papakita ko sa inyo mamaya. But anyway, pag ito naman nakasagad, ito position niya mga buddy. Ayan, I can still put my feet under the seat. So, I can still stretch a little. But D4 is... D4, yeah! Ayan. Kaya pero mahirap nang gawin. Dahil this is a subcompact car, sabi. Kung car nga ba to, medyo lifted. Para sa akin, parang crossover na siya. But anyway, ito nga. Napo-fold nga ito. You just need to pull this lever magkabila. Check natin yung rear mga buddy dahil isa yan sa mga kinaiinisan ko dahil wala siyang popper. Uso naman yung mga popper ngayon at dahil budget car nga to, pwede mo siyang hilain dito, parang hood lang. Yan, tanggalin natin ito saglit. Ayan, may hilaan dito. Saka katabi niya yung sa fuel tank mo, fuel tank cover. May hilaan dito ng trunk. Yun. Siyempre, once narinig nyo yun, bukas na siya. Wala siyang door popper dito. Pero pwede ring disusi, mga buddy. Oh, pwede rin disusi. Old school style. Ayan, disusi siya. And here's your back. Yan, meron kang tonneau cover na pwedeng iangat. Pwede rin niyang alisin. Alam ko pwede rin niyang alisin, but angat na lang natin. And that's your space. Mga buddy, hindi ko alam kung ano space dahil I don't research. Lalagay ko na lang dyan. And, syempre, laman nito, meron kang mga tools. Ayan, meron ka dito mga tools yan. Tapos spare tire mo nandiyan dyan sa ilalim. Yan. Ayun, natanggal na nga. Speaking of, nalaglag na siya. Ito nga, napo-fold to. As far as I know. Pero hindi ko siya mahila. Bakit? May naipit ba? Ang hirap talaga. Yun. Ayan, syempre pag finold mo yan, meron ka ng big space. Although hindi siya flat kasi meron siyang hump dito, 'di ba? Hindi siya straight flat na ganun. But still, very convenient, 'di ba? Meron kang ganyang kalaking space sa ganitong kaliit na auto pag kailangan mo. But syempre, hindi ko na naman alam kung gaano kalaki yan. Ilalagay ko na lang dyan mga buddy. Alright? Pero before the engine mga buddy, isa pang kinababadrip ko dito, wala kang kapitan. Yan oh. Wala kang makapitan na syempre pag ibababa mo yung yung rear hatch door mo. Wala kang plastic na kapitan. Suzuki naman, lagyan nyo naman to. Kakapit ka dito sa paint mo, paano kung 'di ba, bagong wax ka, bagong hindi dudumi na, 'di ba? May fingerprint mo na. Oo, yung iba pa naman maarte sa ganyan. So, Suzuki, sana next time, yung next model, malagyan nyo no? Anyway, doon tayo sa makina, mga buddy. Same goes here, makina to pop the engine. Ito, walang label. Hilain mo lang yan. Ayun, pop. Pag pumutok ng ganun, okay na yun. And under the hood, syempre, this is the mighty 3-cylinder. Yan, 3-cylinder, 66-67-ish horsepower and 67 pound-feet of torque. Convert ko na lang sa Newton meters mga buddy dahil ako Newton meters reader ako. Hindi ako pound-feet. So, ito yung 3-cylinder engine ng Suzuki na matagal na nilang ginagamit. It's very tiny, liit. Parang makina lang ng motor mga buddy sa laki. Although this is a 1-liter engine, but anyway, this is mated to a automatic transmission or auto gear shift AGS. So hindi naman na bago yon, yung mga ibang brand may ganun na dati, AGS. But ayun nga, ikukwento ko sa inyo ang feeling ng driving this Suzuki AGS 2024, kung ano feeling niya.
Dahil hindi siya ganun ka, let's say, enjoyable. Let's say, hindi siya ganun ka enthusiastic. Oo, dahil, siguro, dahil hindi naman to, kala nila, dito fun car. But, it's a fun car. Kasi magaang, although maliit ang horsepower, maliit ang torque, but it's enough to pull the car. Makikita nyo mga padi. Anyway, let's take it on the road. Okay mga padi, driving the 2024 Suzuki Espresso AGS. Yan, kaya tayo may camera dyan, may purpose yan mga padi. Bukod dito sa POV cam natin. Papakita ako sa inyo. Pasensya na kayo mga padi, nakahubad ako kasi nung nagre-review ako dun kanina sa ilalim ng puno. Ang init, pinagpawisan yung damit ko, baka ma-pneumonia pa ako niyan. Speaking of noise, yun, rinig ko yung motor niyang maingay. Steering wheel muna tayo, just like I always do. Steering wheel, electronic power steering napakagaang, malambot. Dull, medyo dull. May pagka SUV ang handling netong sasakyan na to mga padi. Yung ganyang movement, parang wala masyadong nangyayari. Hindi siya malikot, hindi siya maliksi. Yun ang term. Magandang term doon, maliksi. Hindi siya maliksi. So anyway, AGS, this is the auto gear shift. So kung nagko-cruise ka lang ng ganito mga padi, tapos yung paa mo is very light lang sa throttle, smooth siya. Smooth. As in smooth. Pero pag medyo inapakan mo na, para siyang kada shift niya ang bagal, parang granny shifting ang dating. Yung tipong mapapaganon ka bago siya kumambyo. Mapapansin nyo yung body ko, magli-lean forward muna. Downshift na yan. Second gear. Yon. Sana napipick up ng microphone yon mga padi. Yon. Shift niya yan. Parang granny shifting. Ang bagal mag-shift. Yon. Ganun ang style niya. Although yung pull niya, yung motor niya, yung makina niya, okay naman yung hila niya. Although nag-iisa ako, pero we're full tank. Siniksik ko yan. As in, todo full tank yan mga padi. Siksik na siksik. Pero okay na okay pa rin yung pull niya dahil para sa weight niya. And by the way, this has auto start stop, which is annoying minsan sa yung stop and go traffic, patay sindi. Dito yung switch niya, yan. Auto start stop. Meron din siyang traction control off. Yan, meron din. Yan. Pinatay ko na yung auto start stop kasi nakakairita. Hindi siya jerky, pero ayan, let's go. Yan, third gear. Ganun siya pag nasa drive mode lang siya. Pero pag manual mo siya, ganun pa rin siya. Kasi syempre hindi ka na nagre-release ng throttle. Ay, yeah, manual yan. Yon. Ang bagal ng shifting niya, parang granny shifting siya. Para ka rin kumakambyo sa manual transmission. Ganun. Yun nga lang, sa sobrang bagal niya mag-shift, mapapaganon ka ng konti bago siya kumambyong ganun. Ganun yung feeling niya. Ang bagal niya, siguro almost 1 second bago siya kumagat sa next gear na kinakambyo mo. Pero yung downshift niya, mabilis naman. Anyway, since nandito tayo sa medyo bumpy road, ayan, medyo stiff to mga padi. Medyo stiff siya. Ramdam mo sa sahig yung stiffness niya sa loob dito sa cabin. Siguro kung i-rate ko to ng stiffness, mga 7.5 out of 10. 10 being stiff. Ganun siya ka-stiff. Yan. Pakinggan yung boses ko. Ayan, medyo stiff siya.
Nararamdaman mo yung ano. Ayun na naman, yung shifting niya mabagal. Oo, mabagal. Although, yun nga, kudos to Suzuki dahil yung gear shifter mo is yung plus niya nasa baba, minus is nasa taas, pataas. So, meron siyang breed ng ano, ng racing, racing. Alright, in terms of tagtag nga, ito, medyo stiff talaga ang suspension niya, mga padi. May baba ko muna, tatawag ulit ako. Yun, ayun na naman yung shifting niya. Nasa drive mode lang ako. As in mabagal, oo. Ito, stop ako dito para bumalik siya sa first gear. First gear, yan, first gear. Alright. Yan, pop. Yun. Third gear. As in medyo mararamdaman mo, mapapadaos-dos kang ganon, kada cambio niya. Ganon siya kabagal. Sa automatic mode yun. Pero pag manual mo, titigil ako ng first gear. Yan, titigil ako. Yan, tigil tayo ng first gear. Ganon din. Pero meron akong ipinagbabawal na technique na ituturo kung gusto nyo bumili ng AGS. Yan. Para nga lang din kumakambyo sa manual, yung inaangat mo yung paa mo sa gas. Oo, mga padi. Yan, diba? Sa manual, clutch, bitaw. Bitaw sa gas, din sa clutch. Angat sa clutch, balik ulit sa gas. Ganon ang style para hindi mo maramdaman yung parang dumadaos-dos na ganon. Ito pakita ko sa inyo. Angat sa throttle, yon. Yan, second gear. Yon. Hindi mo mararamdaman yung parang dumadaos-dos na ganon, mga padi. Although mabagal pa rin yung shifting niya. Pero hindi mo nga lang mararamdaman yung parang dumadaos-dos ka, parang granny shifting or kung ano man tawag doon, mga padi. But anyway, blind spot. Ito, medyo malaki ang blind spot nito, mga padi, dahil dito sa side mirrors niya. Nung nagda-drive ako kanina, medyo na blind spot ako sa motor dito kasi nga malaki. Tapos sa likod, yung view, ewan ko, nakikita nyo, okay naman, makaluwag naman. At syempre, yung A, B, C pillar, ganitong mga hatchback. Yan, malaki ang ano niya, C pillar. Malaki yung blind spot. Syempre, minsan umatras ka, tumitingin ka sa likod. Malaki ang blind spot niyan. But, drive-in pa natin ng konti para makita nyo yung, yung driving dynamics niya. Yun na nga, steering wheel is very light, but it's not really, kung sa mga car enthusiast, yung mga gantong steering is dull, boring, ganon. Hindi siya bumibigat, kahit nakatigil, umaandar, same. Ganun lang. Basta pero magaang siya, one finger, no problem. Pasensya na ulit, nakahubad ako kasi yun nga, pinagpawisan yung damit ko. Baka ma-pneumonia pa ako o pulmonya. Yan. Ganda ng tunog. Angat nyo lang yung paa nyo. Parang kumakambyo ng manual. May Porsche. Woohoo! Ganda na ito ng 3-cylinder, mga padi. Nai-inlove ako sa 3-cylinder sound ngayon. Napaka-emosyonal, mga padi. Ganda ng Cayman, Pogi. Yun nga lang, yan, pag inahapakan mo ng ganon, hinahataw mo ng ganon, medyo may naaamoy ako sa loob. Ayan, parang may naaamoy akong, alam mo yun, amoy tambutso. Nakasarado naman yung nakarotate lang.
So inaangat ko na lang yung paa ko mga buddy, para hindi ko maramdaman yung parang granny shifting, para akong nagka-clutch cambio, although wala tong clutch. And I've heard AGS, kailangan mo siyang ewan ko kung palitan ng oil or ano, at somewhere around gantong kilometers, hindi ko ano. So kung gusto nyo ng AGS mga buddy, bantayan nyo yung, ewan ko kung oil, hindi ako sigurado kung oil lang kailangan palitan madalas para hindi siya masira kaagad. Ayan buddy, ganyan siya katagtag. Ramdam na ramdam mo yung dito sa ilalim. Nagtatranslate lang lahat dito yung sa loob. Ayun ang ano dito, lalo na pag mag-isa ka, ganyan naman siya. Parang close to ano nga to, nakapag-review na rin ako ng Jimny. Siguro half ng Jimny. Oo, ang tagtag niya. Half or 3/4 at least. Ang Jimny 21 ba yung na-review ko? Ewan ko ngayon ha, yung mga bago. Yung na-review ko noon, tagtag ang Jimny, parang Fortuner. Ito siguro mga half o more than half, a little o ganun siya. Parang bounce ng bounce yung suspension niya, ganun. Lalo na sa gantong kalsada. Ayan, kung nakikita nyo, kita nyo naman sigurado. Tingnan ko nga. Ayan, ganyan. Ayan, maano dito, makalog, matalbog, ganun. Aircon niya, okay naman. Naka number 2 ako ngayon. Nakababad kasi kanina, nagpark ako eh. Malamig naman. Malamig naman yung aircon niya, mabilis lumamig. Kaka-park ko lang kanina, kulang-kulang 1 oras din. Lumamig naman kagad. Ayun, nag-auto start, stop, namatay yung makina. Ngayon, aandar yan mga buddy kapag binitawan ko yung preno. Nawala yung aircon niya, fan lang. Pag binitawan ko yung preno, yun, aandar na siya ulit. Hindi ko napatay yung auto start stop eh, kasi nag-park ako. Patayin ko na nga, yun. Pag umilaw yan, nakapatay off, nakalagay. Bigyan pa natin ng beans. Pag ginaganyan mo siya, gumaganon-ganon naman siya. Medyo may sway-sway naman siya. Pero yung damping nung ano niya, siguro dahil short wheelbase, maliit yung auto. Hindi ako sure kasi madalas sa short wheelbase, ganito, ayan, mararamdaman mo sa tiyan mo. Lalo na pag salita ako, nagbabibrato. Manual mode, dalagay mo lang dyan. Yan. Tapos downshift pataas. Doon ako natuwa dito. Nga lang, medyo mababa nga yung cambio. Saka yung tunog. Yun o. Angat pa Okay naman. Rev match. Downshift to third. Okay din humatak. Kung wala kang sakay or dalawa kayo, okay to, masaya. Dati kasing na-review ko, manual, napakasaglit lang, tapos hindi ko na ilabas ng highway, hindi ko na ilabas ng ano. So ngayon ko lang siya na-appreciate talaga. Na kahit ganito lang siya, na kahit ganyan lang yung makina niya, 3-cylinder, tapos 66 horsepower, 67 pound-feet of torque, okay naman. Yun nga lang, syempre, wag mo aasahan na top speed to ng 200 or ano, malabo yun. Although, bawal naman sa atin yun, mga buddy. Ayun na naman, naamoy ko na naman yung pag binibigyan ko siya, pag hina-high RPM ko, although wala siyang, yung pa isa, wala siyang temperature gauge. Hate ko yun. Madali lang naman. Pag inaapakan ko siya, may naamoy ko yung fumes nung ano, ewan ko kung usok ba yun o yung tambucho, parang pumapasok dito sa loob. But anyway mga buddy,
kung bago ka lang dito, dut-dutin mo na yung subscribe button na yan para makapanood ka ng mga hindi bayarang reviews. Mga rental cars to, mga padi. Kaya I can say whatever I want. Pakidut-dut mo na rin yung like button kung nagustuhan mo yung video na to, mga padi. Para gumana yung YouTube algorithm na tinatawag. That way, maraming makakapanood. And that way, syempre kahit pa paano, kikita ako, may pangrenta ako ng mga nagre-request to, diba? Anyway mga padi, next video natin, ito pa rin, dali natin siya sa drive naman tayo. Alright, see you there.